pakilala. Ako po si Attorney Alex Aguisado Jr. ng Ghana Atienza Aguisado Law Offices, tumatayong abogado ng Belkens Pharma. Kasama ko po sa kaliwa si Attorney Joseph Vincent Go. Siya po ang Legal Counsel and Corporate Secretary ng Belkens Pharma. Sa gitna po namin si Attorney Desiree Perles. Siya po yung spokesperson ng Belkens Pharma. At ngayong hapon, ready po kami sagutin ang inyong mga tanong tungkol sa latest development on Belkens Pharma doon sa aming filing sa NBI. Thank you. Yes, question. Sir, pwede po ba namin malaman kung ano po yung laman ng inyo pong inireklamo doon po sa Okay, sasagutin ni Attorney Perles. Magandang hapon po sa lahat. Ngayon ho, nag-file na ho ng criminal complaint ang Belkens sa NBI for violation of the anti-cybercrime law against Dr. Anthony Liachon for his malicious, reckless, and baseless accusations against Belkens po. Itong mga accusations na to, it includes sinasabi nito na ang Belkens at ang mga doktor nito ay engaged daw sa mga unethical practices. Ang Belkens daw ay engaged sa multi-level marketing or sa isang pyramid scheme. At also, ina-allege or kiniklaim ni Dr. Liachon na ang Belkens daw at ang mga doktor nito ay nag-overprescribe sa mga patients nito kapalit ng luxury cars, watches, etc. Yun po basically ang laman ng aming complaint. Ma'am, ano sa follow-up lang po, ano po epekto ng ginawa ni Dr. Liachon doon sa kumpanya? Okay, yan po ay masasagot ni Attorney Go. Anong effect ng mga malicious accusations against Belkens? Good afternoon to everybody. Ang epekto ito, siyempre, nasira yung reputasyon, integridad, at saka yung pangalan ng Belkens Pharma, at saka yung mga, siyempre, nadamay doon yung mga produkto ng Belkens Pharma. Bakit po doon sa mga doktor, sir, Yung mga stockholders namin, siyempre, masamang loob sa nangyari dito. Kasi siniraan talaga yung company. Madagdag ko na rin, ang isa sa mga naging effect ng mga malicious, paulit-ulit po kasi, if mapapansin ninyo, hindi agad nag-react ang Belkens. It took a while bago Belkens decided to take legal action. Why? Kasi ayaw nilang tumigil. Diba? Sinasabi, a lie that is spoken many times becomes a truth. Yun ang ayaw namin mangyari. Kaya ang Belkens, gusto nilang patunayan na lahat ng itong mga paninira against their company, ipapanagutin namin. Hindi po tama na siraan ninyo isang kumpanya that was built laboriously for how many years, nakapag-establish ng magandang reputasyon ang Belkens life-saving medicines. Ang binibigay sa publiko, 30% cheaper ang mga gamot ng Belkens, tapos sisiraan lang ninyo at wala kaming gagawin. Hindi pwede. Yung mga doktor na nagpe-prescribe ng Belkens medicine, sasabihin nyo, dangerous yung ginagawa nila. Kasi nagpe-prescribe sila kapalit ng mga mamahaling relo, mga magagarang sasakyan, mga biyahe abroad. Napakamali po yun. Yan po ay very damaging sa mga reputasyon ng mga doktor na hindi lang ho sa Belkens, pati na rin ho in general, yung mga doktor po natin. Yes, sir. Article from Manila Times. Anong nakita mong ba't ginagawa ito ni Dr. Liachon? May hidden agenda ba siya? Maganda po na tanong ninyo yan. Kasi gusto rin ho natin i-confirm. O ano bang pinanggagalingan ng pagbabanat nila against Belkens? Sino bang nag-uudyok sa kanila? Yun ho, magandang tanungin rin ho niyo sa kanila. Because meron din hong balita, dating medical director siya ng isang malaking pharmaceutical company. Totoo ho ba yun? At yun ho ba ang dahilan kung bakit binabanatan niyo yung Belkens? So yun naman po sana, if you accuse Belkens of engaging in unethical conduct, sana kayo rin, bago kayo mambato ng kapwa ninyo, sana siguraduhin naman ninyo, malinis kayo.
Yun lang po. Thank you, sir. Sir, maliban po kay Dr. Dali lang po, may question dito. Yan, in terms of pesos, magkano po yung kabuuan impact na ginagamit sa inyo? At bukod doon kay reaction, sino pa po yung Ayun. Ang tanong ko eh. Sino pa? magkano po? Ang final po namin ay criminal complaint po, hindi po civil case. So, ang magiging penalty po nito ay imprisonment or fine po. Dagdag ko lang, yung sa civil aspect naman, naka-reserve din po yan. Pinaghahandaan na rin po ng mga abogado yan. At hindi lang po, ang Belkens, pati rin po yung mga doktor na in-expose nila to public ridicule. Ay, doktor, hindi pala sa iyo yung coaching yan. Bigay lang pala sa iyo ng Belkens kahit hindi totoo, kahit pinaghirapan ng doktor yun. Di ba sabi nga ni Secretary Ordosa, these are doctors who are very successful in their practice. Napakadaling mag-akusa, pero ang hirap patunayan yung mga accusations na yan. Yes, sir. Ayan, masasagot ni, baka pwedeng hulaan ni Attorney Go, pero on the legal side, no comment kami kung saan galing yung kanyang mga information. Pero merong isang pwedeng pinanggalingan na dating staff ng Belkens. Si Attorney Go ang makakapag-explain. Well, at this point, we're not sure kung saan galing ang mga information ni Dr. Riacho. And we don't want to speculate at this point. But we are sure ang mga statements niya doon, super mali yan. That's not true. Ang mga sinasabi niya, MLM, pyramiding, nagbibigay ng mga kotse, mga expensive watches, these are all not true. Kasi ako gustong ipalabas na kung wala pinamimigay ang Belkens, hindi magpe-prescribe yung mga doktor ng mga medisina nila. Napaka-effective ng mga medicines. Napakamura, 30%. At hindi lang ho, kung hindi yan effective, hindi yan completely, fully licensed ng FDA, hindi ho tatagal sa market yan. Alam ng mga doktor yan. Off the shelf agad yan kapag hindi yan effective. 2006, 2024 na ngayon. Napakahusay, napakabisa ng mga medisina ng Belkens. Kaya rin ho siguro, madaling punahin. Yes, dito ho muna, sir. Sir, umaksyon na po ba kayo dun sa social media na ginamit ng doktor para asirahan mo? Galing po kami sa NBI at pinangako naman ho ng NBI sa atin ay umpisahan ho nila ang investigasyon dito sa mga kumakalat na mga malicious post against Belkens. And isa ho, sana ho sa tulong ng NBI ay ma-take down na ho itong mga post po against Belkens na nakakasira ho hindi lang sa kumpanya, kundi sa buong profession po ng mga doktor ho. Kala ko ma'am, di ba pwede po kayong dumiretso dun sa social media ginamit niya para kayo mismo ang mag-upload ng kanyang account? Marami yan. Mas maganda ho kung ipapadaan ho natin sa NBI ho para patas at mas sigurado ho tayong ma-actionan ho. Posible ba in the near future, kapag halimbawa lang mag-public apology si election, is ready kayo to dismiss the cases you filed against them? Just in case lang. We're talking about public apology. I cannot say at this point if i-withdraw ng Belkens ang kaso sa kanya. No, but at this point, ang masabi ko lang, hindi nag-entertain ng Belkens na magkaroon ng gano'n. Ma'am, yun po mga... Attorney, cybercrime ang isinampan niyo po. Saan po lang po yun? Cyber. Nag-post pa si Riacho sa Facebook o kung saan? Marami siyang posting. No? Nakita namin. Saan po? I think, sa Twitter account, which is now X. And meron rin sa Facebook. May plano ba kayong patanggalan din ng lisensya sa Riacho? Maganda po yung tanong ninyo. Kami gagawin namin ng tama, gagawin namin ng patas. Kapag sumampa ang aming criminal case for cybercrime na final, ang kasunod po niyan,
yung administrative side na. Kasi magkakaroon na ng basihan for Belkens to file an administrative case for cancellation of his medical license. Yan po ang aming inaabangan. At hindi lang po ang Belkens, marami po ho siguro. Because of this, nanguna na kami, baka lumabas na rin po yung mga doktor na nasaktan, na na-expose to public ridicule, na kinahiya, pinatawanan, nakasahan na naging corrupt itong mga doktor kasi kaya nyo ibenta yung prescription nyo kapalit ng Rolex watch. Tama ba yung ganung akusasyon? Diba? Buhay ang pinag-uusapan dito. Alam ng mga doktor yan. These are professionals, highly trained professionals. Kung sila ay magpe-prescribe, it's because naniniwala sila doon sa produkto nila. Ang sinasabi lang, may conflict of interest. Ipaliwanag ko na rin. Yes naman, umabot din kami doon sa point kasi lumabas ang DOH circular na kailangan mag-declare kapag mayroong conflict of interest. Yun nga lang po, hindi na kompleto yung guidelines kung saan magde-declare, kung kanino magde-declare. Kaya inaasahan po namin, through this Senate investigation, mabuo na yung guidelines para wala na pong accusations ng conflict of interest. Malinaw na po at complete yung disclosure ng mga doktor ng Belkens. Sir, meron na po bang epekto sa market ng Belkens ang paninira ni Lanchon? Honestly, yes. But we don't want to divulge it here. But yes. May malaking impact. Milyon na po ba siya? May milyon na po ba ang epekto? So I'm sorry but I can't disclose to you. Meron bang titis-titis siya ngayon tulad sinabi ako ng isang mga doktor na naapektuhan, may mga titis-titis ko sa inyo na pwede lumutang at pagmana sa inyo. Meron po, actually sa ngayon sa complaint po namin, may testigo na po kami at inaasahan po namin na after namin simulan itong pagpa-file ng kaso sa NBI laban kay Dr. Liachon, ay sumunod na ho ang iba pang mga doktor laban din ho sa mga ibang tao pa na nagpo-post laban sa kanila at sa kumpanya ng Ilang Belkens. doktor po, ilang doktor yung titis-titis ko? Sorry ho, ano po yan? Ilang doktor ang haharapan ng testigo ng kasama? Marami po. Maraming doktor ang nais mong mag-file ng kaso dahil marami nga ho silang apektuhan nitong paninira sa kanila, hindi lang sa reputation nila. Tulad nga ng nasabi namin during Senate hearing, pati ho safety ho nila na endanger po sila kasi pinost po yung mga private cars sila, even their addresses po. So, hindi lang doktor, pati pamilya nila na apektuhan ho. So, gusto ho nila na mag-file mo ng kaso. Gusto ko lang po idagdag. Hindi lang po si Dr. Liachon ang gusto namin panagutin sa ng Belkens. Lahat po ng gustong manira against Belkens, sana panindigan ninyo dahil papanagutin namin kayo. Doktor ka man, abogado ka man, tinaya mo yung lisensya mo, papanagutin ka namin. Dahil hindi namin papalagpasin na hayaan kayong sirain ang pinaghirapang buuhin na reputasyon at kredibilidad ng Belkens since 2006. Buhay po ang nakataya dito. Buhay ng mga kababayan natin na nakikinabang dito sa 30% na mas murang quality and effective medicines. Life-saving po yan. So instead na suportahan po natin, nananawagan po kami, all Filipino pharma company, talagang atin na atin, suportahan po natin. Huwag nating patayin yung kumpanya na tumutulong at bumubuhay sa ating mga kababayan. Yun lang po aming panawagan. Maraming salamat. Attorney, magkano po yung ibaba na decline o yung sales mo simula nung close ni Dr. Liachon? Tinataya mo or There is an impact, no? But ang masabi ko lang, hindi na namin na-disclose yan ngayon. I hope maintindihan nyo. No? This will also avoid speculation later on. pero malaki po ang naibaba. May impact talaga.
Sa ngayon din po, gusto ko lang din hong banggitin that Belkens is open to any investigation. Nakikikooperate po kami in all government agencies. Bukas po ang Belkens sa inyong investigation. Kaya pinapa-investigahan nga daw po eh. It will be welcome itong investigations na to because sa paraan ng mga investigation, mabibigyan ng opportunity ang Belkens na linisin ang kanyang pangalan na pilit sinisira ni Dr. Liachon at iba pa niyang mga kasamahan. Yun po ang aming statement. Meron na po ba mga ibang nag-post o nag-share na pwede nakikita kung sasamahan pa maliban para huwag lang po sana na iba pa. Meron hong mga iba pang nagpo-post at sa ngayon pinag-aaralan ho namin ang kanilang mga post at kung ano pang mga kasong pwede namin i-file ho sa So kanila. meron pa po maliban po kay Latcher. Or less, meron kayo idea. Doktor? Yes po, meron po. Pati yung mga abogadong nag-appear na, nakita na ho natin na pinagbibintangan ng Belkens pero hindi naman niya ma-identify kung sinong doktor niya talaga na miyembro daw ng Belkens. Yun, clearly, siniraan niya in front of the national TV ang Belkens and definitely, he will face the consequences of his actions po. Tama po yan. Pumunta ka sa Senado on national TV. Akusahan mo ng irregularities, anomalies, improprieties ang Belkens at sinabi mo, sinwitch ng aking doktor yung aking prescription. Anong kinalaman ng Belkens doon? Eh kung sinwitch man yung prescription, sino doktor mo nag-switch? Hindi niya rin nabanggit. At ano naging epekto sa'yo nung nag-switch? Eh sana nag-switch ka sa Belkens. Kasi mas mura ng 30% yung mga gamot ng Belkens at baka gumaling ka pa kung ano man ang sakit mo. Pero kung ang sakit mo ay paninira lang against sa kapwa mo, against sa Belkens at ibang mga doktor, hindi ka namin papalagpasin, Panyero. You will have your day in court. Sisingilin ka namin. Yun lang po yung message ko. May schedule pa kayo hearing sa Senado at handa pa kayo ano yung Initially ho, na-schedule ang Senate hearing for Belkens tomorrow pero kare-receive lang ho namin today ng notice na postponing the Senate hearing tomorrow. Ma'am, paglilinaw, isa lang pong sinampahan na kaso, no? Sa ngayon po, isa pa lang po. Maraming salamat po. Thank you.